Phoenix Army Force game number 5. Aurora versus TNC. Cuneta, make some noise! Nakaka-excite na ngang makita kung kanino bang liwanag ang mas magniningning. Isa na lamang para sa Northern Lights. Pero titignan natin kung kaya pa bang magningas ng apoy ng Phoenix Army. At mainit agad ang panimula doon sa may panang ibaba. Tatlo agad kontra sa dalawa. Pero buhay pa rin ang mga miyembro dito ng TNC. Wala pang 30 segundos. Meron na agad maliit na clash na nangyari. Muntikan mamatay itong si Chakno. Muntikan din naman itong si Edward. Pero yun ay preview ng pwedeng mangyari mamaya. Parang puro aksyon ang makikita natin even inside the turret. Paparamdam ng TNC, nagigil pa rin sila dito. Getting the first blood para kay Edward. Partida, nasa tore yun. Alam kasi nila din na kaya ng damage output ng Khalid at ng Hilda. Hindi pa ganun kakunat ang isang Esmeralda. Di man kahit daw tumahi. Naghanap ng target. Vengeance na pop na kay Benny Cutie. Hindi pa nagagamit ng Tornos pero di na kinailangan pa. Pinaisa-isa lang ng basic attack mula kay Doming Kite at nakuha na ang kill. Bawian lang ulit. Kung bawian, yan ang ipaparamdam sa atin ng dalawang teams na to. Pero sa taas, si Doming Kite ipapaldo na. Lalong-lalo na nakakuha na siya ng platings against Benny Cutie. So kahit pa paano, ilalamang siya when it comes to the 1v1 matchup. Pero si Trimar, maganda yung pwede niyang magawa dito sa laban na to. Since nakakapanalo siya at nauuna siya sa pag-clear against kay Edward sa baba. So definitely, mas kaya nang magbigay ng pressure against Aurora. Minamayat-maya ng range damage ito si Yue. Napipilitan siya ngayon na mag-TP papalayo. Chakno nakatingin kay Demon Kite. Nire-report lang kung saan manggagaling. Nandiyan na si Trimar. Guguluhin ang buhay. Napigilan pa yung Phantom Execution. Pero mukhang matutuloy naman at makakatakas ang Lancelot ni Demon Kite. Pero si Zaida nagtatrabaho na agad. Good zone mula kay Chakno. Libreng turtle for TNC. At hindi pa doon magtatapos yung aggression ng TNC kasi papasok dito si Trimar. Papipigilan lang din naman may Falling Storm na magaling kay Edward pero nandyan yung damage na manggagaling kay Zaida. Getting the turtle, kukuha pa ng kill. And hindi lang yon, naagaw din niya yung purple. If I'm not mistaken, mula kay Demon Kite at lahat ay nilamang ng TNC sa pagkakataon na yon. Baka balik pa si Chakno, manggugulo pa dun sa orange. Pero sabi ni Demon Kite, may damage ako. Nandyan din naman si Doming, nag-flicker pa. May stun na ginamit. Isang palo, torn apart memory, niluhuran lang ni Chakno pero hindi enough ang kanyang dasal. Meanwhile, dun sa baba ay kamuntik-muntika naman din si Edward. Order of Brilliance, nagamit na rin ni Lancy para makatakas sa Feathered Airstrike. Pero nandito yung counter invasion mula sa Aurora. Parang nabitin sila sa gigil kanina na puro laban tayo kanina, puro aksyon. Ngayon gusto nilang simulan yung laban na puro din aksyon. 3 minutes in pa lang pero 2 kills agad sa kada kupunan yung makikita at makukuha nila sa isa't isa. And clearly, ayaw nilang magpatalo sa isa't isa. Para sa Aurora, 1 win na lang ang kailangan nila. Magtutuloy-tuloy ba ang streak nila simula regular season up to now. Pero para sa TNC, ayaw nilang magpatalo dito sa Aurora. Ipaparamdam nila na mainit din naman talaga ang Phoenix Army sa baba kalahati. No, 1/4 na lang. Almost mamatay na nga si Edward doon. Pero pinapakita at pinaparamdam ng TNC na gusto nilang makalamang dito sa laban. Ang ganun kasakit yung damage na magmumula kay Zaida. Tines-fire niya lang kung kaya niya nang patayin ng isang Esmeralda. And for TNC, nanggaling na sila sa game number 5 kahapon. Ni-eliminate nila ang Twisted Minds. And yun ulit yung gusto nilang mangyari ngayon. Gusto nilang pumunta muli sa game number 5 na gawing best of 1 yung laban. Pero for this game specifically, hindi nalalayo ang kalamangan at around 200 gold lead lang ang meron ng TNC. Maaaring lumobo ngayon dahil may turtle na naman. Kung lalamang nga dito ang TNC sa bilang pero maganda ang pwesto ni Light and Demon Kite. Delikado yata doon Pero ang sumubok TNC. na rin. Si Chakno na pumasok. Line is low on HP. AOG mapalayo. Zaida will get the turtle down. Mountain siya. Kaya ginamit pa rin para makahabol. Curtain call ay nandyan. Tatamaan ng pangkamera. Hindi na ni Demon Kite. Hindi siya tatamaan ng stun.
buhay pa rin ang Smiling Demon. Here comes the Ano yung Flying Clouds? Clouds. Nandiyan si Light. Meron siyang Unbreakable na ginamit para matawad ang mga kalaban, pero tutumba rin siya sa kamay ng TNC. Almost low, almost dead itong si Trimar. Pero buhay pa rin siya at nakalamang pa rin ang TNC. TNC pa rin ang mananalo doon. Nakakuha man si Domeng ng Torre doon sa itaas. Pero pinaparamdam lamang ng TNC na kahit na meron pang mga Clouds para mabilis makaresponde ang mga miyembro ng Aurora na ipapanalo nila yung mga team fights. Pero sobrang dikit nitong laban na to. Imagine, may kill kayong nakuha, kapalit ng Torre, ibig sabihin lamang trades after trades o may bawi talaga sa isa't isa, pero ipapalamang pa ni Doming dito na kukuha ng Aurora kasi ang target niya, yung Torre dyan sa ibaba. Dahil sa madalas sa pag-ikot ng TNC na pipilitan na silang mag-react na doon sa mga side lane pushes na ginagawa ng Aurora. Pumasok na yung side at tumama yung Mountain Shocker. Pero hindi nila itutuloy yung laban. Lancy though, hindi niya tinuloy yung posible niyang assassination para kay Yue. Alam din nila na meron pang paparating in 36 seconds. Maaaring doon na lang ibuhos ng TNC. At kumuha na lamang din ng Torre si Benny Cutie sa taas. Pero babalik sa trabaho si Doming sa baba. Kasama si Light may conceal mula kay Chakno. Kasama si Trimar. Pero tinatakot lang nila kung sino man yung gustong kumana dun sa Torre. Hindi pwede yan, kuya. Talagang binabantayan ang bawat galaw. Sinubukang bigyan, pero nag-shot call na rin ng TNC na wag na lang, prepare na lang para dun sa Turtle. At yun yung pwedeng asahan dun sa gitna, meet up point ng dalawang kupunan. Nag-clear na agad ng mabilis ang TNC. Sabay pwesto dun sa Turtle. Pwesto ni Chakno, ha? Maganda yung pwesto ni Chakno. At Sa sa Demon Libran. kahit ang pwede niyang punteriyahin. Si Yue yata ang gagawin target. Si Yue! Pinasok Dominic Raging Sunstorm. Tapos sinabay pa ng sandwich method mula kay Trimar. Mapapwersa nila papalayo ang mga members ng Aurora. Pero muling babalik. Feathered Airstrike ay naggamit. Trimar nakatingin doon kay Yue. May papasok na rin si Demon kahit tumahi. Doon sa ng damage. At doon pa si Trimar sa mga alaala mula kay Doming. Kahit tumalaw ng Warning Star. Sinasi may tumumba. O for the side of TNC. At si Doming kanina sinunod. Pero Zaida. Double kill for Zaida. Make it 3, pero hindi kinuha ni Chakno. Si Chakno ang nakapatay kay Light at yung Turtle na lang ang kukunin ng TNC. 3-for-2 trade, pero papabor yan para sa TNC. Bukod sa mas madaming kills na makukuha sila, mas makakakuha pa sila ng advantage dahil doon sa Turtle plus sa Torre. At hindi pa yata doon magtatapos, pati yata yung gintang Torre dito ay gusto nang kunin, pati yung purple buff. Lahat Demon Kite. ng pwedeng kukunin na nila. At si Trimar dito ay pinapahirapan si Demon Kite. Hindi makangiti ngayon ang Smiling Demon. Si Doming! At ngayon, ang kanyang Kite Brother ang mabibigyan pa pala sa ibaba. Ginamit na rin yung Feathered Airstrike para kay Yue. Para i-clear yung minions doon sa gitna. At unti-unting sinasakop ng TNC ang mapa. Hindi nila pinagpapahinga ang Aurora. Kung si Yue may threat na Chakno, si Demon Kite may threat na Trimar, and the rest of the members of TNC, kaya nilang patayin kung sino man yung mahuhuli sa harap. Demon Yan na. Kite, Dumas, ginagamit na rin yung curtain call pero na-dodge mula ng Thorn Rose na magagaling kay Demon Kite. Pinapakita lang dito ng TNC na kaya nilang sabayan ang top 1 seed mula sa regular season. Playoffs mode na talaga ngayon ng TNC. Kasi hindi na magmamatter kung top 1 ka o top 5 ka. Magmamatter na Oo. ngayon kung paano nyo lalabanan ng isa't isa. At gusto ng TNC, pahutin pa sa Game 5 ang laban na to with a 2.8k gold lead. Malaking bagay na to para sa kanila. Especially when it comes to the level gap na meron dito si Zaida at si Demon Kite. Level 14 yung isang si Zaida, level 11 lang si Demon Kite. 3 levels ahead yung YSS ni Zaida dito. So talagang mararamdaman ng Aurora yung damage output mula sa TNC. Kahit pa sabihin mong mababa sa 1,000 ang kalamangan ni Zaida when it comes to gold against Demon Kite, yung XP gap naman yung pinakamahalaga. Entering this Lord fight, 15 seconds in, lamang sa retribution damage etong si Zaida, pero kayang galawan ng Aurora. This is still a Lancelot. Yung Thorn Rose Retry ay nandyan pa rin. Yung zone na pwedeng gawin ni Edward, ang kaso nga lang, may Lancing nandoon sa harap para subukang patayin kung sino man yung haharap for Aurora. Tsaka hindi lang yun eh. Nandyan pa si Chakno, nandyan pa si Trimar. Makakalapit ba talaga
si Demon Kite dun sa Lord. Yan ang ating makikita at ating malalaman, lalong-lalo na yung sinisimulan na ng TNC. Pang wait out lang ba to o iba-burst down na nila kasi si Demon Kite, available yung kanyang retry, pwede silang lumapit dito, pero hindi minamadali ng TNC yung pagkuha ng Lord. Talagang sinasayaw lang nila. Naghahanap ng isa pang pwede maging target ng TNC. Chakno and Trimar nakatingin kay Demon Kite. Mountain Shock ay ginamit na rin. Susubukan pumasok ni Chakno. Nandyan yung pasiwas na may buhangin. Tinamaan na sila ng stun, ng passive, ng Parsa. Pero si Zaida pa rin na makakakuha ng objective. Ngayon, isusunod-sunod. Napatumbahin si Demon Kite ng nauna na pa AOG pa nga. Pero yung 1 kill plus 1 Lord ng TNC, sila ang lalamang at pwedeng kumatok sa base ng Aurora. Phoenix Army showing us the system and the playoffs mode na meron sila ngayon. 5K gold lead. Merong Lord na makakasama. Wala si Demon Kite. Kakatok sila sa ibabang bahagi dito ng Aurora. Mainit din si Lancy. Napagamit din siya doon ng kanyang Darkening Chaos. At wala nang pagsabog yung Torre sa baba. May Lord pang kasama ngayon ng Phoenix Army. Pwedeng diretsohin, pwedeng pasukin at puwersahin. Pero napakagandang depensa. Pinapakita ng Aurora, hinaharangan lang lahat ng pwedeng ibato ng TNC. Meron pa namang Holy Blessing dun sa gitna. May shields pa naman na puputok. Even dun sa itaas, very cutie. Just leading the minions, pinagsasabay at sinusubok. May clouds ha? Napasukin pa rin. Yung clouds ay ginamit ni Light para makapunta doon sa laban ng mabilis. Pero sasamat saktong. Ito si Doming Kite yung target. Revitalize ay nagamit din. Pero masyado yatang malalim dahil may ipit ang mga members ng TNC. Pero sabi ni Lancy, kaya naman niyang itulak yung Torre. Ngayon si Zaida ay nandun pa sa likod. May ipit pa rin sila. Dediretso si Demon Kite sa pagtahi. At mukhang ito na yung gandi ng Aurora. Naghahabol. Diyan pa si Edward. Tamang wasiwas ng balabal. Naging numero ng Sky Piercer sa Very Cutie. Ngayon yung isang pinatay nila ay 5 ang kapalit. Ubos! Pati pantubos ng TNC at magliliwanag ang Aurora. Dediretso yun pa yata sa gitna. Buhay din naman si Trimar at si Chakno. Pero napakagandang bawi mula sa Northern Lights. Isang pagkakamali lang ng TNC. Minaximize na yan ng Aurora. Kakatok pa rin Uy. sa base. Pero lalayo Okay. na rin sila at disiplina ang paiiralin. Yung malaking lead ng TNC, mukhang unti-unti nang nakukuha ng Aurora. Na-cut down yung lead na yon into 1.6k. And naging masyadong malalim si Chakno dun sa setup na ginusto niya. Nung nag-flicker pa siya papapasok doon sa base ng Aurora, pinanish lang ni Doming Kite na kahit pa sabihin natin siya yung naging target, yung prior target kumbaga ng TNC. Dahil sa ginawa ni Edward, naharangan yung mga damage dealers, hindi nila na-burst ng mabilis yung gustong setup ni Chakno. Ganda rin ng chase dito ng Aurora. Alam nila kaya nilang patayin ang mga miyembro ng TNC kasi wala na yung mga resources eh. Naubos yun sa pag-try nilang basagin yung Torre o nakuha nila pero kapalit ng 5 miyembro. Hindi worth it yun na para sa TNC. But still, equal pa rin naman yung footing dito when it comes to the control sa game kasi tag-isang base turret lang naman ang nawala. In fact, lamang pa nga yung TNC dito kasi yung ibabang bahagi ng mapa, kompleto pa yung Torre nila. Pero para sa Aurora, mataas na confidence boost ang nakuha nila dahil sa isang play na yun. May slow push na nakasetup doon sa bottom lane ng TNC. Pero this time for Aurora, nilalaban nila yung pwestuhan. Edward, sinasala lang yung damage ni Trimar at Very Cutie pero may napili doon na target si Doming Kite. Napapop ng kanyang Wind of Nature. Yung Lord na nakuha ni Demon Kite. Naagaw pa ng Smiling Demon. At mukhang sasabihin kanila pa rin ang huling halakhak. Nanakaw na naman si Demon Kite ng Lord. Ganyan-ganyan din yung ginawa niya kanina against TNC. Ngayon, dedepensa ang Phoenix Army. At mukhang gegel ang Aurora. Tila ba hindi na isasabay pa yung itaas at ibaba. Kasi dito na lamang sa gitna magpo-focus ang Northern Lights. Kaya na ba nilang tapusin to? Kaya na ba nilang pagningningin ang liwanag ng Aurora Gaming? Pero there's like ginamit na rin para makapagsaramayin ng mga members ng TNC. This time, ay hahabol with the Mountain Shocker. Dedepensa ng tuluyan. Sa likod! Lord. Sa likod ay may setup na gustong gawin at si Doming Kite yung target sa CUA pa yung tutumbang una. Ngayon tutuloy-tuloy dahil nandyan pa members ng TNC. Zaida just
flashing in dito kay Edward. Alam niyang di rin siya kayang patayin. Pero nandyan ang mga members ng TNC. Pero si Trimar pa yung tumumba doon sa torn apart memory na binitawan. Netridoric kahit pero unti na lang yung buhay at hindi niya na maliligtas ang kanyang sarili. Papatayin pa rin siya ni Saida Benny Cutie. Naghahabol ng Lancelot. Bigla na namang nabaliktad ng TNC. 3-2 na palitan. Lamang sila doon. Magandang depensa. At ngayon ay pwesto na naman. Beautiful MLBB ang ating natutunghayan sa ngayon. Ganda ng depensa ng TNC na maximize din nila yung Flying Clouds para back to rin ang mga miyembro dito ng Aurora at hindi hayaan ang Aurora Gaming ma-maximize yung Lord na kanilang nakuha. Back to square one na naman. Even yung kill score nga pantay. 12-12 at sa ngayon, sa totoo lang, hindi na nga nagmamatter yan Oo. Ang magmamatter na ngayon, kung paano nila i-execute, paano sila gagawa ng play dito sa larong ito, lalong-lalo na for TNC, ayaw nilang mabaliktad muli sila ng Aurora. Pero ganun din naman for Aurora since nabaliktad at nakuha na nga nila yung control sa laban, ayaw na nilang hayaan ng TNC na mabawi ulit yun. Ang nakakatakot dito na the thing for TNC is yung pwedeng gawin ni Lancy at ni Chakno. Isang magandang setup, tapos raratratin ng Chaos Assault. And kapag si Yue yung na-target doon, knowing na wala ding Purify, etong si Yue, and even Doming, kahit kung sasaluhin niya yon dahil yes, may win chance siya para doon sa damage output ni Zaida, pero wala para doon sa magic damage na ibabato ni Lancy. Kung makakapwesto ang TNC ng mas mabilis at tama against Aurora, pwede nilang lamangan ang Aurora when it comes to this Lord objective. 17 seconds pa naman. Medyo matagal-tagal pa. Inaangat nga ng dalawang kupunan yung iba pang bahagi ng mapa. Kasi dito rin sa isang maliit na information na yan, kung sinong lalamang doon sa minion wave, yun yung makakalamang doon sa paghawak sa Lord. Kaya even si Zaida, nandun na naman siya sa baba. Ang kaso lang, hindi pwedeng maulit yung pag nakita siya dito ng Aurora, baka i-burst down ulit yung Lord. Ganun na naman yung pwedeng tagpo. Nangyari to kanina, pero ngayon hindi siya nagpakita. Pwede bang diretsuhin niya yung bottom lane? Pag Kasi nakita dyan, dinidelay lang ng TNC ang mga members dito. Nandyan yung Raging Sandstorm mula kay Chakno. Walang tinamaan. Hindi niya nakabot si Yue. Alam nilang wala doon si Zaida, kaya pwede madaliin. Hindi mo na makakasecure ng Lord na yun. Pero mamamatay siya sa kamay ni Trimar. Hahabol ang TNC. Zaida sa likod. Si Zaida. Ngayon magagaling siya sa gilid. Sila ito'y may iwan at may ipit. May penalty strike na binitawan si Yue para paalisin ang TNC. At ang Lord ay nasa kamay ng Northern Lights. sila ba deja vu na naman? Kasi nung nakitang nagkiklit si Zaida sa baba, minadali ng Aurora yung Lord. Nakatakas pa si Light. Wala pang namatay dito sa Aurora maliban na lamang kay Demon Kite, and that is okay for them. Kaso nga lang, minamadali din ng TNC. Depensahan yung Lord at pabagsakin dyan sa gitna. Samantalang Aurora, sasalubungin din nila ang Phoenix Army. Ayan na si Edward. Tamang harap lang. Si Benny Cutie ang sumasalo. May Mountain Soccer doon. Medyo mangangalahati yung buhay niya. Hinahabol pa ng TNC. Almost low and almost dead. Si Chakno pa. Di makakakuha. Nandiyan na rin si Trimar. Nahabol niya si Yue. 2 men down from Aurora. Pero may mga minion waves na kailangang depensahan ng TNC. Pero ibang klase ang ginagawa ng Phoenix Army. Talagang ipaparamdam ang liwanag ng Phoenix Fire. Ngayon si Chakno tuloy pa rin sa panggugulo at mananakaw niya pa yung purple buff against Demon Kite. And clearly, sobrang late game na nito pero sobrang consistent ni Chakno sa ginagawa niya. Under 10 seconds, mabubuhay si Edward. Under 10 seconds again, mabubuhay si Yue. Makukumpleto ang Aurora. Yes, matutulak ng TNC ang kanilang mga minion waves, and this could be a good one entering another Lord. Si Chakno, may mga nakikita tayong setup sa kanya na hindi tumatama, pero yung consistent nga na panggugulo niya, yung consistent na pagpapakita niya sa harap ng Aurora, para kay Doming kahit nakakailang din eh. Malaking factor talaga yun para sa TNC kung bakit makakalamang muli sila. Hindi lang basta si Chakno yung nanggugulo dito, nandyan pa yung damage na magagaling din kay Trimar. Dito sa ating Infinix in-game equipment, meron siyang Heptasis. Tapos dagdag pa natin yung Winter Crown para kahit paano pwede siyang mag-take ng risk against sa Aurora. Meanwhile for Aurora, ganoon din naman. Ang dami ng Winter Crowns available sa kanila. Even for Doming as well as dito kay Edward, available na yan. So
pag itong dalawang to ang nauna, sabihin na nating baka pang bait out lang si Edward at si Trimar. Maaari nga. And for Trimar, meron siyang heptasis nga, tulad na banggit mo, even Chakno. Pareha sila na may kakayahan na kapag yung Farsa yung nakita nila at sabay nilang binigwasan, mapapatay nila yung Farsa. Again, Taas na naka-flicker itong si Yue. Pero kayang-kaya pa rin siyang habulin, lalo-lalo na kapag tumiming na wala yung wings by wings. Oo nga, madali lang para sa isang Khalid at sa isang Hilda habulin yung Farsa. Pero sa mga nakita nating laro kasi kanina at team fight, naka-protection ang koponan ng Aurora dito Oo. kay Yue. Pero iba na rin ang storya ngayon. Si Saida, sumama na siya. Uy! May AOG nang inumit si Light. So alam ngayon ng TNC, walang ultimate si Light. So pwede nilang banatan tong Lord. Again, nakalunok sila. Meron silang luxury na pag kineos assault ni Lancy yung Lord na yan, maaaring ma-burst down ng mabilis. But again, it's Saida Saida na naman sa trying taas. to push that dead lane. Hindi naman siya nakita doon. Binawasan lang niya ng isang second skill na Jack naka-hold. din malayo Malayo ang mga members dito. Even Chakno, nag-aabang ng pwedeng pasukin from the back. Papalampasin yung minion waves at pwedeng doon magsimula. Nag-aantay din sila kung sino bang magre-react sa Aurora. Hindi nila alam nasan ba dito ang ibang mga miyembro. Uuwi si Doming Kite. Matutuloy yung kanyang pag-uwi doon. Dadaan ba siya ng mid? Gagawa ng play ang TNC ngayon. Pero Grabe! dahil doon sa Magic Sentry ay makikita at hindi matutuloy ni Chakno at Zaida ang kanilang pinaplano against Aurora. Ngayon sila naman yung magsiset-up ng sarili nilang slow push doon sa may bandang top lane. Chakno at Zaida na intercept ni Light at ni Edward. Tinutuloy na paalisin at paatrasin ng mga members ng Aurora. Binitawan ang possession doon sa Lord. Napagamit na si Lancy ng kanyang Order of Brilliance. Maaaring yun naman ang timing ng Aurora. Okay, wala ng Brilliance. Tayo naman yung papalag. At kung papansinin natin yung minimap, babalik muli si Saida sa may bandang itaas. Mukhang i-flow na naman niya yung minions dito. Pero hinahawakan ulit ni Demon Kite, ni Doming. Nakasilip naman si Benny, so kita at alam nila na nandito at sinisimulan ng Aurora ang Lord. 30k, pataas naman yung buhay niya ni dati sa Devolved Lord. Kaso lang, inalaman na sila Benny kalahati. Ang buhay ni Demon Kite maghahabol. Ang TNC ngayon sa likuran. Pasok na Raging Sandstorm, may AOG naman ng pang-counter, pero onti na lang ang buhay. Babagsak si Benny Cutie, may immortality mawawala, pero nandiyan na si Lancy! Zaydan, si Edward. Lancy's gonna go down. Nandun siya sa pinakalikuran, pero kapalit ang buhay ni Edward. Sugatan at duguan na rin naman ang ilang members ng Aurora, kaya mapipilitan silang umatras. So 1-for-1. Ganun lang ang palitan. Talagang dikit ang laban up until the 22-minute mark ng larong ito. Masasabi natin na talagang alam nila paano babasahin ang isa't isa. Nung nakita ni Lancy na low hit yung mga backliners ng Aurora, nag-grease siya with a flicker para i-burst down yung mga miyembro ng Aurora sa likod. Ang kaso lang, naka-ready pala ang Oo. mga miyembro ng Aurora protectionan yung kanilang damage dealers. Pero sa taas, nandun na naman si Saida. Kaya naman si Demon Kite, itatry pa rin kunin ang Lord. Ang kaso lang, dahil sobrang tagal na nung laban, sobrang taas na rin ng buhay ng Lord at wala dito. Kulang sila ng isang miyembro kaya hindi rin nila basta-basta mahawakan. Hindi rin kasi nila mabuo yung gusto nilang formation na si Yue sa likod na mag-feather airstrike dahil kinikiskis na naman ni Chakno yung mukha niya sa members ng Aurora. Nandun siya sa harap mismo ni Yue. Sinusubukan niyang bigyan ng hindi magandang pwesto yung Farsa. At hanggang ngayon, sinasayaw pa rin ng dalawang kupunan yung Lord. Hinahawak-hawakan ni Benny Cutie, kinokontra-kontra ni Light. Pero mukhang ito nang si Demon Kite ang siya mismong magtutulak ng dead lane. Pwedeng maging go signal ng TNC Reverse yung Lord. Hinahawakan nga ng TNC dito yung Lord at pinili din ni Demon Kite na hindi na i-clear. Nag-aantay siya dun sa taas pero si Chakno hindi na makapag-antay. Sumapak na dito against kay Light. Ganun din naman si Benny Cutie. Napakangat si Lancy. Nandiyan pa yung vision. So Sa ang goal nila hanapin si Yue sa likuran. Pero sabi ni Chakno, ako nang bahala dyan. Sila si Delicado sa dun sa may bandalikuran, pero si Yue tutumban. Si Light na pa AOG na rin papalayo. Nag-give up ng Aurora yung pwesto sa Lord. At mahahawakan muli ng TNC. Kaso nga lang hindi pa rin libre. Pwede pa rin namang labanan. Pero mukhang i-give up na ng Aurora yung Lord sa kamay ng Phoenix Army. Sa hinaba-haba at tagal na paulit-ulit nilang tinry gumawa ng play
i-try, slow push yung itaas. Ngayon, magpe-pay off ang lahat para sa TNC Pro Team. Nahuli din nila si Yue dun sa likuran. Nung nag-crumble na yung composition ng Aurora, alam ni Trimar, alam ni Chakno kung sino ba yung dapat nilang patayin. And since wala si Yue, kulang ang damage dealers dito. Kulang ang damage dealer dito ng Aurora. Give up nila yung Lord. So TNC, may capability silang tapusin ang laban na ito at i-force into Game 5 ang ating serye. Nagmamarcha sa ibabang bahagi ng mapa yung Lord. Kumpleto ang TNC na magugrupo-grupo doon sa itaas. Meron din naman palang ibibigay doon sa gitna. Susubukang basagin ng mga inhibitor turrets. Pero ginagawa ng Aurora lahat ng kinakailangan nila para makadepensa Demon Kite. Napalalim at napalayo, pero doon sa may bandang kitla sa likod, si Edward natutumba sa harap. Ngayon tutuloy si Demon Kite, tatahin si side ng target. Nagkiklear na ng mga minion waves. Pero si Kennedy Duty ang sabi niya, may puwersahin ko na mismo. Magdiningas pa rin ang apoy ng Phoenix 5.